Nag-aalala si Raymond, nagtataka kung ano iyon, at inilibot niya ang tingin sa lahat ng mga pasyente at hindi makapaniwala na sa mga pasyenteng iyon, may isang nagtatago ng sabuatan. Samantala, sa Maple Clinic, sigurado si Baton Carlton na makakarating na ang kanyang lalaki sa Pennant Clinic, ang sabi ng kanyang underling, dahil ang lalaking iyon na kinuha nila ay malamang na nagsimula ng mabagal, kaya hanggat nagsimula ang aktor, si Raymond ay magiging bilang, buti naman tapos na. Pinagtibay ni Carlton na gusto niyang maniwala sa skill set ng aktor na iyon. Dahil siya ang pinakadakila sa kabisera at siya ang pinakadakilang manloloko na artista, naalala niyang nangako sa kanya ang aktor na mag-iinarte siya na parang isang malaking side effect ang nagsimula pagkatapos ng treatment. Gayunpaman, ayaw ni Carlton na maging isang simpleng akto, dahil dapat niyang kainin ang lason pagkatapos matanggap ang paggamot ni Raymond. Nag-alala ang aktor matapos makakuha ng isang bote ng lason, ngunit si Carl tiniyak sa kanya na huwag mag-alala, dahil ito ay hindi isang matinding lason, at kahit na may mangyari, ang Maple Clinic ay mananagot at gagamutin siya. Nagtatanong ang underling ni Carlton kung may balak ba talaga siyang gamutin ang aktor pagkatapos niyang inumin ang lason. Inaakala ni Carlton na ang sagot sa tanong na ito ay halata, dahil ang aktor na iyon ay kailangang mamatay, dahil iyon ay magkakaroon ng mas dramatikong epekto sa Pennant Clinic. Sumang-ayon ang kanyang kamag-anak, at naisip na ito ay pinakamahusay, dahil hindi lamang ito harang sa bibig ng aktor, ngunit alisin din ang anumang ebidensya. At ito ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Binuksan ni Carlton ang bote ng champagne at gusto niyang inumin ito at hintayin ang mabuting balita at pinahintulutan ang kanyang lalaki na uminom din ng baso. Nagpasalamat sa kanya ang kanyang mga kababata, at pinasaya nila ang kanilang mga salamin sa pagbagsak ni Raymond. Kinagabihan, lasing ang lalaki ni Carlton, at tuso itong ngumiti at nag-aakalang darating ang magandang balita. Biglang may kumatok sa pinto, at napaisip si Carlton, sino kaya ito sa pagkakataong ito? At pinayagan silang pumasok, 2 opisyal ang pumasok sa silid at tinanong siya kung siya si Baron Carlton. Nagtaka si Carlton kung ano ang nangyari, at inakala niyang napunta sila sa maling tirahan. Ipinaalam sa kanya ng mga opisyal na siya ay inaresto dahil sa pagsasabuatan sa pagpatay. Nagulat ito kay Carlton, at sinubukan niyang linawin na maaaring hindi nila naintindihan bilang walang katotohanan kung bakit siya makikipagsabuatan sa pagpatay. Pumasok si Raymond sa silid at nilinaw kung ito ay isang katawa-tawa na akusasyon o hindi, ngunit ibubunyag niya na si Carlton ay nabigla nang makita siya doon, nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa doon, at ipinaliwanag ng mga sundalo na naroon si Baronet Pennant bilang saksi. Sinubukan ni Carlton na ihagis ang lahat ng gulo kay Raymond at sinabing baka sinusubukan niya itong iframe. Hindi nagtagal, lumabas ng kwarto ang aktor at tinanong siya kung sinusubukan niyang iframe siya. Laking gulat ni Carlton nang makita ang aktor na kinuha niya doon, at tinanong ng aktor si Baron Carlton kung hindi ba siya ang nag-utos ng sabuatan noong gabing iyon sa Pennant Clinic. Alam ni Raymond na maaaring maging problema iyon, dahil hindi niya akalain na ang mabait na lalaking iyon, magiging kriminal. Habang sinusuri ang kanyang mga pasyente, hiniling sa kanya ni Raymond na itaas ang kanyang pang-itaas, at pinatunayan ng lalaki. Maya-maya, narinig niyang may sumisigaw, at hiniling niya sa kanyang pasyente na maghintay sandali. Pagkatapos ay pumunta siya sa pasyente at tinanong ang babae sa tabi kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng ginang ang sitwasyon. At sinuri ni Raymond ang pasyente, na nasa malubhang kondisyon. Sigurado siyang nabigyan niya ang lalaking iyon ng gamot na nagpababa ng lagnat niya, pero nagtataka siya kung bakit nahihirapan siyang huminga. Ito ang mga palatandaan ng pagkalason. Kaya natitiyak niyang naubos na niya ang lason. Kaya pinakain niya ito ng antidote. Natuwa si Raymond, dahil doon niya nalaman na siya pala ang nagtatago ng sabuatan. Dahil S-rank siya sa herbal medicine, na-detoxify niya ang lason. Nalaman niyang half-instigated ito sa harap-harapang pakikipag-usap sa salarin. Sa sandaling nagising siya, gumaan ang loob ni Raymond, dahil kung nangyari ang mga bagay, maaaring siya ay na-frame. Hindi nagtagal, dumating ang lalaki sa opisina ni Raymond at ipinaliwanag na kung alam niya kung gaano kalubha ang lason ay hindi niya ito kinuha. Kaya gusto niyang maghiganti, na ikinatuwa naman ni Raymond. Nilinaw ng aktor na si Baron Carlton ang nagseselos sa Pennant Clinic at sinabihan siyang kunin ang lason.
Kaya nakipagkamay si Raymond sa isang salarin na nakaramdam ng pagkakanulo. Tinanggihan ni Baron Carlton ang lahat ng mga akusasyong ito at tinanong sila nang sabihin niya iyon, na ikinagalit ng aktor na si Raymond, na nais niyang ihanda siya sa pagkain ng prison food. At tinanong sila ni Carlton kung lahat sila ay baliw, dahil naniniwala sila sa mga walang basehang pag-aangkin. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ng sundalo ang ebidensya na inutusan niya ang kanyang nasasakupan na bumili ng lason mula sa underworld kamakailan. Nag-aalala ito kay Carlton, at nagtaka siya kung paano nila nalaman. Ipinaliwanag ng sundalo na mayroong isang impormante. Ang informant na iyon ay si Raymond mismo, dahil nasa Bay Region ang Underworld Guild, at maraming tao sa Bay Region ang handang makinig sa kanya at tumulong sa kanya. Inutusan ni Carlton ang mga gwardya na iyon na palayain siya, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito, at habang papalabas ng kanyang silid, sinumpa niya si Raymond sa lahat ng kaguluhang ito. Itinuro sa kanya ni Raymond na dapat ay namuhay siya ng maayos, at naisip ni Carlton kung ano ang ibig niyang sabihin. Umaasa si Raymond na sa prison siya titira habang nagsisisi sa pasyenteng na biktima niya, dahil hindi lang isa o dalawa ang nawalan ng luha at dugo dahil kay Carlton. Nang maglaon, ang Imperial Palace Prison, hindi makapaniwala si Carlton na makakatanggap siya ng habang buhay na pagkakakulong. He recalled Fisher and cursed him dahil hindi pa nga siya naimbestigahan. Diretso lang niyang ipinagtapat ang lahat. Nagpasya siyang gamitin ang mga suhol na ibinigay niya hanggang ngayon at binawasan ang kanyang pahayag. Samantala, inutusan ni Haring Odin si punong ministro Galman na kailangan niyang seryosohin ang kaso ng Baron Carlton. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito karaming krimen ang Maple Clinic hanggang ngayon, humingi ng paumanhin si Galman sa hari dahil hinarap niya ang mga kasong iyon. Sa lalong madaling panahon, alam ng hari na ang paniniil ng Maple Clinic hanggang ngayon ay tiyak na nagdulot ng labis na sakit sa mga tao. Alam ni Galman na kung hindi dahil kay Raymond, magpapatuloy ang ganitong uri ng monopolyo, ngunit may isang bagay na ikinabahala niya, kung isasara ng Maple Clinic ang mga pinto nito, kung gayon ay walang sapat na lugar para sa mga karaniwang tao, tumanggap ng paggamot. Gayunpaman, ayaw ng hari na mag-alala siya tungkol doon, dahil magkakaroon ng mga bagong klinik. Kaya kailangan nilang magpasya sa isang klinik at tulungan itong lumago. Inisip ni Galman kung ang ibig niyang sabihin ay susuportahan niya ang isang klinik mula sa royal level, ngunit tumanggi ang hari. Alam niyang mahirap ito, dahil naghahanda sila para sa digmaan, kaya wala silang pondo o kakayahan para gawin iyon. Gayunpaman, maaari nilang bigyan sila ng garantiya sa ilalim ng royal name. Nagulat si Galman, dahil kung ginagarantiyahan ng royal family ang isang klinik, wala na silang kailangang gawin para lumaki ito. Kaya napaisip siya kung may puwang sa isip ang hari. Nais ni Haring Odin na iwasan ang mga sakam na klinika tulad ng Maple Clinic. Kaya gusto niyang pumili ng lugar na talagang para sa mga tao. Sinalubong niya si Galman at nagtaka ang punong ministro, ano ang problema? At inutusan siya ng hari na maghanda ng secret trip, dahil siya na ang magdedesisyon pagkatapos nilang makita ng personal mamaya sa Bay Region. Nagpapahinga ang hari at Galman pagkatapos mag-imbestiga sa lugar, ang narinig lang nila ay ang papuri tungkol kay Raymond, at sila, alamin na ang bilang ng mga pasyente sa Pennant and Clinic ay nadagdagan din. Naaalala ni Galman ang mga mukha ng mga nagtatrabahong healers at ang mga pasyente na lahat ay maliwanag. Akala ng hari ay sapat na ang kanilang nakita, kaya dapat na silang umalis ngayon. At pinatunayan ni Galman mamaya sa Imperial Palace, ang mga maharlika na sinuhulan ni Carlton ay nag-aalala na kung bigla nilang isuspend ang Maple Clinic's business, mahihirapan ang mga mamamayan, kaya gusto nilang muling isaalang-alang niya ito. Sinabi ng hari na nasuhulan si Baron Carlton ng napakaraming maharlika, at isinulat niya ito sa mga ledger. Hindi pa niya tinitingnan ang ledger na iyon, ngunit kung paulit-ulit nilang sinasabi ang mga bagay na ito, baka magbago ang kanyang iniisip. Galit na hinampas ng hari ang kanyang kamao at inutusan ang mga maharlikang iyon na gawin ang petisyon na para sa mga tao. Pagkaalis ng lahat, hinawakan ng hari ang kanyang ulo at nag-aalala kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nagulat si Galman at gusto niyang mabuhay ng matagal ang hari dahil siya ang swordmaster, kaya't mayroon siyang mahabang buhay sa hinaharap. Gayunpaman, hindi sigurado ang hari,
dahil kahit na bumuti na ang kanyang sakit sa pag-ubo pagkatapos makatanggap ng heal mula sa Hylian, ngunit unti-unting lumalala ang kondisyon ng kanyang katawan, kaya kahit isa sa 3 prinsipe ang sumunod sa kanya, hindi siya sigurado kung kakayanin nila ang mga maharlika, ang mga bata ay tumatanggap ng kanilang suporta, ngunit hindi nila ito magagamit pagkatapos na mailuklok bilang Crown Prince. Ang unang prinsipe Peyton ay pumanaw sa isang hindi inaasahang trahedya, na isang kaiyahiya at kaawa-awang pangyayari. Hinarap ni Galman ang kanyang kamahalan at nilinaw na ang paggawa ng akreditasyon natapos ang plaka. Kaya umalis si Galman para sa panulat at iklik, at iniabot kay Raymond ang accreditation plaque na kinilala ng hari. Yumukod si Raymond sa harap ng punong ministro at hiniling sa kanya na pasalamatan ang kanyang kamahalan para sa kanyang biyaya. Pagtibayin ni Galman, at inutusan niya siyang magtrabaho ng husto para tulungan ang bayan ng kaharian sa pagsulong. Napansin niya ang malungkot na mukha ni Raymond at inisip niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag ni Raymond na isa lamang itong malaking karangalan, ngunit gusto niyang humingi ng pera sa kanila, ngunit tumigil at nagtaka si Galman kung ano ang gusto niya. Ipinaliwanag ni Raymond na wala ito, at nagtaka siya. Kung ito nga, at kung ito ay isang karangalan lamang, dahil gusto rin niya ng praktikal na gantimpala. Ipinaliwanag ni Galman na hindi ganoon kaganda ang pinansyal ng royal family, kaya humihingi siya ng paumanhin dahil sa hindi niya natulungang pinansyal. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na magkakaroon ng maliit na halaga, at umalis siya patungo sa palasyo. Tuwang-tuwa si Raymond nang mabalitaan niyang tumatanggap siya ng accreditation plaque mula sa royal family. Ngunit ito ay ito. Ipinakita niya sa kanyang mga apprentice ang kanyang accreditation plaque, na natutuwa na malaman niya na ang Houston Kingdom ay orihinal na mahirap, at dahil naghahanda sila para sa digmaan. Ito ay may katuturan, ngunit ang 1,000 pina bilang gantimpala ay hindi sapat upang matulungan ang Pennant Clinic na makatulong na mapabuti ang kanilang kondisyon. Naisip ni Raymond na makakakuha siya ng pera pagkatapos magsimulang pumunta ang mga karaniwang tao sa kanyang clinic. Ngunit dahil maraming mga pasyente ang dumarating, kailangan nilang lumipat ngayon. Sinumpa niya ang kanyang kapalaran, at alam niyang ang lugar na ito ay itinayo bilang isang family house, kaya hindi nito kinaya ang bigat ng mga tao at lumubog at nagtaka kung bakit napakamahal ng upa sa kabisera. Sinabi ng punong ministro na ang mga opisyal na gusali na naiwan sa kabisera ay hindi maaaring gamitin bilang isang klinika, at kahit si Christine, na kanyang pinagkatiwalaan, ay hindi kayang lutesin ang problemang ito. Ipinaliwanag niya na siya ang itim na tupa ng pamilya, kaya wala siyang pera. Gusto niyang bayaran si Raymond ang kanyang educational fees sa pamamagitan ng perang kinita niya sa pagtatrabaho sa ibang clinics. Napaiyak siya nito, at inutusan niya siya na hindi niya kailangang bayaran siya ng mga bayarin sa pag-aaral, at handang bayaran siya, dahil ayaw niyang magpatrabaho ang isang mahirap nang hindi binabayaran. Ang lahat ng ito ay dahil sa masasamang maharlika na mga Panginoong may lupa, dahil sila ay mura at maruruming tao. Kaya gusto niyang maging pinakamahusay na dealer at bilhin ang kanyang gusali, at hindi niya gusto o maranasan ang kalungkutan na wala ng lugar muli. Bigla, na-notify siya na nakamit niya ang tagumpay ng isang kinikilala ng royal family, at nag-level up din siya. Nakatanggap siya ng 20 skills points, isang bonus ng makabuluhang pagtaas sa kanyang katanyagan. At dahil tumaas ang threshold ng kanyang katanyagan, nakakuha siya ng bagong titulo. Nakamit ang titulo ng isa na gusto ng karaniwang tao, at nagkaroon ng karagdagang epekto sa pamagat na ito. Ito ang pamagat na ibinigay sa taong nagustuhan ng mga karaniwang tao. At natanggap niya ang pabor ng mga karaniwang tao, at mahina ang suporta nila sa kanya dahil mas mababa ang kanyang titulong ranggo. Ang epekto ng pamagat ay limitado sa kabisera. Nagulat si Raymond nang malaman ang kanyang bagong titulo, na siyang nagustuhan ng mga karaniwang tao, at ayon sa bonus na natanggap niya sa paggamit ng titulong ito, nakatanggap siya ng level up at ilang skill points. Natuwa si Raymond dahil nakamit niya ang bagong titulo at bonus level. Masaya man siya ay pakiramdam niya ay hindi pa ito sapat kaya gusto niyang kumain ng karne noong gabing iyon para pasayahin ang sarili. Biglang pumasok si Rao sa klinik at nag-aalalang hinarap siya. Natuwa si Raymond nang makita siya doon, dahil gusto niyang kumain ng karne, kaya mabuti na lang at nandoon si Rao.